all I am is to know Jesus, there's no one beside. Forever open my heart. Where is your stand? Your power is as dead as my sin. Cross stole me to this, and mercy my heart I will sing. The day and its troubles shall. I know that your strength is enough. Stand on the grace, you died in my place, so my soul will live. Go to me life, I give all I am just to know you. Jesus, there's no one beside. Forever open my heart. Oh, to be like you, I give all I am just to know you. Jesus, there's no one beside. Forever open my heart. It is all because of you, Jesus. It's all because of you, Jesus. It's all because of your love that my soul will live. Oh, to be like I give all I am just to know Jesus, there's no one beside. Forever open my heart. Minsan pa po, Lord, to be like I give all I am just to know Jesus, there's no one beside. Forever open my heart. Sige po, palapakan natin. Good morning, mga kapatid. Nakakatuwa naman yung mga minasal kahapon. Parang nag-birthday lang, nandito sila. Talang kahapon, inabot pa lang gabi po yun. Nandun po kami. Napakasaya ng kasal. Si Arvin, si Judy, si Mrs. Vicencio. Hallelujah. Okay. Lapit na po yung anniversary natin na. Please po. I-enjoy po tayo. No? At gagawin natin itong parang pistang Kristiyano. Doon tayo sa kapila. May t-shirt na po yung mamaya yung hindi makasabay doon sa paglilista sa online, doon sa GC. Ay lapitan na lang ninyo. Sino ba nag-asikaso ng t-shirt? Si George. Si George. Dahil lapitan na lang po yun. Kung kayo yung extra small, large, puti lang po. Puti. Meron yatang black para sa mga leaders. Okay. Last Sunday na ba? Di pa? Ay, hindi pa. Meron pa isa? Meron pang isa. 28? Best na ng balahan. Ano po? Kaya kailangan mo.
Ate asan tayo? Kuya Boy, alam mo, wala akong mga magtatago ko. Ha? Sa upang. Upang daw pala sila. Ano ha? Pag pisto ng upang, bala nga sila. Okay, ano ha? Tuloy tayo, pangatlong linggo na, yung mga verse sa Bible na medyo ginagamit para lumamba tayo, matakot tayo, hindi natin maintindihan, Nung nakaraan, pero Sunday, yung camel, mas madali pa pumasok para kung wala nang maliligtas. And the last, yung last, ano yun? Sige nga. Wala daw sila, pero excuse siya, nung last Sunday, Okay, diretso tayo. The Lord knows those who are His. Sa verse na ito, sa Tagalog po yan, alam ng Panginoon kung sino ang sa Kanya. Marami pong panalig yan. At marami nag-aangkin. Na pag ginamit ito na nagsasalita, para bang sigurado siya na siya lang. Siya ay sa Panginoon at ang kausap niya ay hindi. Lalo na kapag nagkakapikuran na alam ng Panginoon naman kung sino yung sa Kanya. Sinabi po yan sa Timoteo. Sa Timothy, the Lord knows those who are His. So, tingnan natin, para lumaya ulit tayo, every truth, lahat ng katotohanan, mapagpalaya po yan. Kaya nga, meron akong pinos, yung Holy Spirit, tinatawag pa, Holy Spirit, come. Tamantalang yung Holy Spirit nakatira sa Kanya. So, anong pipiliin mo? Nakasanayan, Holy Spirit, nakasanayan o katotohanan? Doon ka sa katotohanan. Kasi yung nakasanayan, mali. Hindi lang sinasampalatayanan mo doon. Diba? Nasa ng faith doon. Kung ito tinatawag mo pa yung Holy Spirit. Amen? Yun ang mga sample. May mga nakasanayan tayo. Na talagang like yung mga prayers na, Lord, iniimbitahan ka po namin dito. Bakit nasa pampangin iniimbitahan? Inaanyayahan ka po na, may mga prayers tayo na hindi tayo aware, maling-mali. Inaanyayahan ka po namin dito, Panginoon. Anak, kanina pa ako dito, huli ka nga eh. Hindi tayo iniiwan ng Panginoon. Kasama mo siya. Kahit nasan ka, bagong gising ka sa mga ikanang tricycle, huwag mo na imbitahan. Ang tunay na mature, mga kapatid, lagi niyang dama ang presensya ng Panginoon. Inaangkin na kasama niya ang Panginoon parati. Kasi kung gagamitin mo yung pag-iimbita, naku po, magkakaroon ka mentality na minsan wala talaga siya, o matagal, o madalas wala siya. Okay, the Lord knows who are His. Ang Panginoon, alam niya kung sino yung sa Kanya. 2 Timothy 2:19, Tagalog po, ito na, yung ating verse para sa araw na ito. Ganun pa man, nananatiling matibay ang salitang ititatag ng Diyos at may nakasulat na, alam ng Panginoon kung sino ang sa Kanya at dapat tumayo sa kasamahan ng bawat taong nagsasabi na siya ay sa Panginoon. Okay, alam ng Panginoon kung sino ang sa Kanya. Tutulong ng pangamba kasi siya lang ang nakakaalam kung sa Kanya ka o hindi pala. Ibig sabihin pa nun, mahirap makasigurado. Kasi siya yung nakakaalam kung sino ang sa Kanya. Baka sa huli, bakit nagdudulot ng pangamba? Baka sa huli, matuklasan mo na hindi ka naman pala sa Kanya. Yan. Yun yung mga buburahin natin. Mga kapatid, hindi natin sinasabi yan, Yun yung mga binubura natin, mga mentality, mga paniniwala, mga kapatid. So, ginagamit din itong panakot sa mga backsliders. Nung wala na si church, napansin mo mukhang ala na, nabubalik na sa mundo, napariwara na, nakakasira na, at para depensahan ang iyong pagiging born again, sasabihin mo, alam naman ng Panginoon kung sino sa Kanya. Baka simulat sa pool, hindi naman sa Panginoon yan. Mga ganon-ganon. Mga ganon-ganon. Yung mga kalipate, ginagamit din po yan. Lalo na pag natataluan na, sabihin mo na, alam naman ng Panginoon kung sino sa Kanya. Aring natanong din dito sa ibang religion.
Na? Kapag hindi mo kapareho ng paniniwala at ikiniklaim mo na ikaw lang ang truth, nasa iyo lang ang katotohanan, ay malakas ang loob mong sinasabi, alam ng Panginoon kung sino ang sa Kanya. Ano? Parang ikaw lang ang tama. So meron po kasing dalawang grupo ng Kristiyano. Mga kapatid ko kayo magbabasa ng New Testament, especially mula Acts, ako lang ng mga gawa. Umakit na ang Panginoon yan. Wala na sa lupa ang Panginoon. Ako lang ng mga gawa. Mga apostol na lang natira. Papunta ng Revelation, maintindihan niyo yung background na nangyayari. Meron pong dalawang grupo ng Kristiyano. Para pag nagbabasa ka, alam mo yung historical background, mga kapatid. Importante ito. Hindi na ito isinaalang-alang. Kaya nga napakahalaga ng Google ngayon, mga kapatid. Because lahat ng information na hindi natin alam, dumating lang ang Biblia, walang suporta, di natin alam ang kasaysayan ng mga taong sinulatan, ano sitwasyon nila, mga kapatid. Natawa nga ako Bakit daw ako mag-Google? Bakit daw ako mag-Google? Ang Biblia daw, nauna pa sa Google, iingot yun. Pagka ganun ang salita mo, di mo alam gumamit ng internet. Sapagkat yung mga kasulatan noon na wala naman tayo, sapagkat ibang nasyon sila, ibang bansa sila, ay in-upload sa Google at nalaman natin. Amin nyo ba? Halimbawa, sa ating National Library, mga kasaysayan ng Pilipinas yung nakaraan, daming libro dyan. O ngayon, kung nasa online na rin, yung mga dapat ating matuklasan. Kaya meron pa nagsabi sa akin, ang final say, Biblia, hindi Google. Hindi marunong So, lumani mo pag-aaral na meron dalawang grupong Kristiyano, mga kapatid. Noong panahon ng aklat ng mga gawa, papunta sa Apokalipsis, mga kapatid. Okay, sino sila? Those who follow the teaching of Paul, pure grace. Si Paul po, hindi siya kabilang sa 12. Makinig po kayo para pag nagbabasa kayo ng Bible, hindi kayo maguluhan. Si Pablo po, huling tinawag sa daan ng Damascus. Siya po ay Pariseo. Pariseo na mga Pariseo. At umuusig, nagpapakulong sa mga alagad ni Jesus. Pero nagpakita sa kanya si Jesus sa daan ng Damascus. Nagpakita mula sa langit. At doon, ibinigay din ng Panginoong Isus 3 years sa Arabia pa. Bago lumitaw si Pablo, silang dalawa, dinisipulong mag-isa ni Jesus. Ewan ko bakit binanggit ni Jesus yung Arabia. At binigay ng Panginoong Isus yung kaligtasan ng mga hentil. Yung pure grace. Ala na yung love talaga. Samantala naman, mga kapatid, merong mga Kristiyano, merong mga alagad na ang sinusundan si Pedro at ang ibang mga alagad. Sila po ay grace at saka Moses. Pinagsama po nila yung grace at kautusan. Hindi sila makamove on. Hindi pwedeng Jesus lang. Natatakot sila. Kasi andun pa ang templo. 1,500 nang nakatayo yung templo ng mga Hudyo, ni Moses, na kung saan nag-aalis sila ng hayop doon para mabawi ang kanilang mga kasalanan. Sinusunod yung Ten Commandments o yung 613 laws and yung mga ritual, mga seremonya, kung mga kinagisnan iyon. Yun ang kinagisnan nila, mga kapatid. Itong dalawang grupo na ito, madalas magtalo, pero magkakapatid sila, magkakasama po sila. Okay, New Testament grace versus Old Testament law ni Moses. Yan po yung point of contention. Big issue yan. Sa mga unang Kristiyano, malaking issue po yan. At lagi silang nagkakainitan sa debate. Pablo versus Paul. Lagi sila nagkakainitan. Mga kapatid, alam niyo sa bandang huli, basahin niyo sulat ni Pedro. Sabi niya, umamin siya may mga samulat si Apostol Pablo na napakahirap unawain. Ibig sabihin, mas malalim ang revelation ni Paul kay Pedro. Sabi niya, may mga sulat ang kapatid na Pablo na mahirap maunawaan. Mga kapatid, isaalang-alang natin palagi yan. Because sa loob ng 1,500 years, ang sistema po ng pakipag-ugnayan sa Diyos ay sa pamagitan ng templo at kautusan
ni Moses. Sa templong nakatayo na pinatayo ni Solomon, mga kapatid, na nag-iba at sinunog noong 70 AD. Ang mga tao noon sinisilang namamatay na ang nakagisnan ay ang templo at ang mga batas na kakaikibat. Ito mga kapatid, ilang taon tayong sinakop ng Kastila? Sino nakakaalam? Ilang taon tayong sinakop? Sinakop 300 years? 300 years, 3 siglo. No? 100, 3 centuries tayo. At tingnan niyo naman, hanggang ngayon, yung influensya ng Espanya, no? Sa ating paligid, sa ating kultura, 300 rin yun. 300 years lang yun. How much more to? 1,500 years ang sinusunod nila, law of Moses. Moses. Kung sasalihin si Moses, papatayin ka nila. Kaya nakita niyo si Esteban, pinagbabato ang namumusok kay Moses. Binato hanggang mamatay si Esteban sa bukong Acts. Acts chapter 7, namumusok kay Moses. O huwag mong sasaligin si Moses. No? Kaya takot pa rin sila. Kahit na binato na ang Panginoong Yesus, bago na ang dala ng Panginoon, grasya na hindi nakautusan, mga kapatid, meron pa rin mga alagad na takot na hindi itagtag ang kautusan. At iyan sa pagitan ni Pedro. Wala tayong gagawin mga kapatid kundi magbasa. At sa inyong pagbabasa, ngayong umaga, lalaya ka doon sa sinasabi, alam ng Panginoon kung sino sa kanya. Malalaman mo sa kanya na talaga. Amen? Okay, mga kapatid, 613 ang law ni Moses. Ano po? Yan ang unang tabernakulo nila nung naglalambay pa sila. No? Pagkatapos nag-iba, no? Ay pinalitan pala ni Solomon. Ano ho? Yan na yung kay Solomon. Mga ginto, tala ng mga hari sa iba't ibang bansa. No? Yan ang pinakamarangyang templo. Si Solomon ang nagpatayo. Yan. Ano? Mga kapatid, yan po ay nasira 70-80, 40 years after ng Panginoong Hesus. Sinunog ng Roman Empire, milyong-milyong Hudyo ang namatay. No? Nasunog ang buong Jerusalem. Ano? Yan yung fire na sinasabi. Yan yung Great Revelation. Gusto ko lang ituro sa inyo. Pero bumubuelo pa ako para mapawi na yung takot nyo sa tinatawag na katapusan ng mundo. Hindi po end of the world, kundi end of age. Age ng Old Covenant. End of the law of Moses ang sinasabi. No? Hindi po ang mundo ay maaaagnas at sasako. Hindi ganon. Walang katapusan ng physical world. Mananatili po yan. Mamamatay tayo lahat, yung mga kaapu-apuhan natin, magpapatuloy sila. At kung paano ng panahon ni Adan, unti-unti nasira ang mundo, sa panahon ng Panginoong Yesus, natubos na, finish work, paganda naman ang paganda ang mundo. Hindi ba napapansin? Hindi ba napapansin? Mahal na lupa sa bataan. Paganda na paganda. Mga kapatid, number 5 ang bataan para sa pinakamayamang probinsya sa buong Pilipinas. Number 5 ang bataan sa pinakamayamang probinsya sa buong bataan. Ang dami nating tinalo, Kaya pala sumirit ang presyo ng lupa sa atin. Kaya kung meron pa kayo, ay pabili na lupa, mabili na kayo. Lalo na kapag natapos na yung Cavite, Bataan na yan. Yan po yan. Baka yung mga Southern Tagalog, yung Batangas, Laguna, Cavite, hindi magmamaynila, papunta ng dito, dadaanan, tapos Esitec, Hermosa. Bakit? Magiging daanan tayo ng mga taga-Southern Tagalog, mga kapatid. Okay! Mga kapatid, sabi ng Panginoong Hesus, it is finished. Law of Moses. Kaya sa Romans 10:4, sabi niya, Christ is the end. Ano mang nagte-end? Nagte-end na. Christ is the end of the law. Finish na. Di pa rin nila matanggap. Mahirap yung nakasanayan. Di ba mahirap meron ka nung bago-bago yung born again, ay nag-aantanda pa rin. Nag-aantanda pa rin. Meron pa rin mga gano'n. Meron din mga Kristyano, hanggang ngayon, may mga pamahiin. May mga kinatatakot. Ano kayo? Talaga ba wala na kayong kinakatakutan? Praise the Lord. Pero may mga anak ng Diyos, may mga pamahiin pa rin. Ito gagawin niya. Nagdadagdag pa rin ng mga paswerte sa bahay. Meron akong
nakikita, ang bahay po ninyo, meron ano eh. Ano ba yung salamin na maraming ano? Yung pagbukas nyo ng pinto. Oo. Sa ano yun? Sa pungso yun. Sa pungso. Meron pa pala, maraming barya sa mukha. Yung pala. Hindi nyo, mga simpleng gano'n, hindi nyo matanda, hindi nyo maalis. No? Hindi nyo maalis. No? Pero mga kapatid, walang talang po yan. Bless ka na, wag mo nang dagdagan. Baka makasira pa yun. No? Makakasira pa yun, alam nyo kayo, no? Sa mga nakakakita sa inyo at sa magiging anak po ninyo. Eh si mama nga, nabili ng ganito. Born again pa. No? Kaya ako bibili ako, palaka. Malaking palaka. Ano lang yung barya. Ano? Ganun pa. Eh, hindi mo tinumid yun eh. Talagang kung ano nakikita nila, gagayahin po nila. Okay, mga kapatid. Ayan, paliwanag ko lang ha. Yung New Testament, yung dilaw. Yung Old Testament, yung kay Moses, yung violet. Eh, yung Acts, yung Acts, akala ng mga gawa, transition po yan mula loob Moses hanggang kay Jesus. Ano ha? Sa aklat ng mga gawa, yan kung makikita, madalas silang magtalo. No? Madalas silang magtalo. Nag-aaway po sila dyan sa aklat ng mga gawa. Anong gagawin natin? Kailangan yung mga hintil po tapos tinanggap nila si Jesus, nanampalataya sila, eh, sabihin na lang natin, huwag silang kakain ng hayop na biligte. Huwag din sila kakain ng dugo. At higit sa lahat, tuliin natin lahat sila. No? Kailangan lahat tuloy. Kaya Moses yung dadagdag nila, kasi yun talaga ng panahon ni Moses, ganun po talaga eh. No? So, kung di mo naintindihan itong background na ito, bawat verses na mababasa mo, matatakot ka. Hindi mo alam, may pinanggagalingan po yung kanilang usapan. Ano ha? So, tingnan natin mga kapatid, sa Acts 10:9-16, sino nakalala si Pedro umakyat sa bubong? Ayun nakalala. Nasa bubong si Pedro, nag-ayuno, merong bigla na lang pakitain, may bumababang kumot. May bumababang kumot. No? At sa loob ng kumot, basahin nyo kasi yan, Acts 10, pag-uli nyo, sa loob ng kumot, may sari-saring hayop. Nag-ayuno to, gutom to. Ano ha? Tapos, sari-saring hayop. At meron siyang tinig na narinig. Tinig ni Jesus. Tumayo ka at magpatay ka. Ano sabi ni Pedro? Panginoon, kahit kailan, hindi ako kumain ng mga hayop na marurumi. Aba, disipulo ni Jesus, may Moses pa rin. No? Because sa cross, mga kapatid, lahat ng pagkain, nilinis na. Sa kanila. Sa kanila, mga kapatid, pero ba yung sa atin? Kasi sila po yung, kung dito sa atin, yung wala lang kaliskis, yung mga, kung ano-ano lang, sa kanila napakarami. Pati lahat ng hayop na may biyak dito, sa gitna, bawal. Marami silang lamang kate. Alam niyo lamang kate? Yung kapag kumati yung dagat, marami gumagapang eh. Ano, akala ko kung ano yung lamang kate na yun. Akala ko yung mga prutas at gulay na nakakakate. Ano, akala ko yung lamang kate. Ano, hindi pala yung ang lamang kate, yung di ba kapag mababaw yung dagat, kumate, ang dami mga gumagapang, ano, makawal din po yung mga kapatid sa kanila. Pagka namin bawal, lalo na sa mga hayop, ano ho, now, mga kapatid, no, ang sagot ni Pedro, no, Lord, no, Peter answered, I have never eaten anything impure or unclean. Sumagot ang Panginoon. The boy spoke to him the second time, do not call anything impure that God has made clean. Ang ganda po sa Tagalog nyo. Huwag mong tatawaging marumi ang lahat ng nilinis ko na. Amen? Pati sa tao mo yun, mga kapatid. Huwag tayong judgmental. Amen? Huwag tayong judgmental. May mga nilinis na ang Panginoon kung pagsabihan mo parang napakarumi. Amen? Huwag mong sasabihang marumi ang mga bakal na nilinis. Usaping ano po ito? Pagkain, mga kapatid. No?
Pastor, bakit naman yung doktor? Maraming binabawal sa akin. Makinig ka pa rin sa doktor. Kailangan pa rin ng wisdom, mga kapatid. Kailangan pa rin ng wisdom. Sumunod ka pa rin. Hindi dahil nilinis na ng Panginoon niya. Magkakakain ka na ng lechon, magkakakain ka ng bagoong, magkakakain ka ng mga taba, magkakakain ka ng mga... sabi ni Pastor Maya-maya, sinugod sa ospital. Kumbigin ng Pastor kailangan pa rin po mga kapatid, sundan natin yung doktor. Kung gusto nyo mahalin ang katawan natin, i-consider natin yun. Pero pagdating doon sa mga tinatawag na bawal noon, malinis na po. Kauna-una ang bawal sa kanila, dugo. Hanggang ngayon, meron ba? Hindi kumakain ng dugo? Marami. Hindi kumakain ng dugo. Dinagdag nila yung Moses. Sino mo naman yung kakain ng dugo? Siyempre, nalutuin mo yan. Di ba para masarap? Gagawin mong dinuguan? Hallelujah. Pag ayaw nyo, kaya niyo po sa bahay. Okay, mga kapatid, hallelujah. Gawa 51. Ito yung sa example. May ilang taong dumating sa Antioquia mula sa Judea na nagtuturo ng ganito sa mga kapatid. Malibang kayo tuliin ayon sa kautusan. Ayon sa kautusan ni Moses. Grace na sila. Pinako na si Jesus. Mga kapatid, bago na, may mga malibang kayo tuliin ayon sa kautusan ni Moses. Hindi kayo maliligtas. Pero hindi lang natuloy, pumunta ng impyerno. Kapatid, ang hirap naman tatanungin ka, magkikita-kita kayo sa langit, yung mga nakikita sa impyerno, nakita natin nandito, hindi ako natuloy. Totoo po yun, mga kapatid. Bahigpit na nakipagtatingan niyo si Pablo. Pakipansin si Pablo, bahigpit na nakipagtatingan. Because siya po ang may revelation ng purong biyaya. Mahigpit na nakipagtalo sila Pablo at Bernabe tungkol dito. Hahaluan, alam ko lang po siya. Subalit, tumindig ang ilang kaanib sa pangkat ng mga Pariseo. May mga Pariseo na po naging Kristiyano na born again. Because dumadami na yung mga born again Christian noon. Dumadami na sila. May mga Pariseo na rin na born again. Problema, sabi nila, kailangan muliin ang mga hentil at utusan sundin ang kautusan ni Moses. Kaya dalawang grupo po noon ang umiirang mga kapatid. Parang po ngayon, meron JIL, meron po gospel, meron mga baptist. Meron mga nagsisitambling kapag nag-aawitan, bumubulong ang mga hinihimatay. Bumubula ang tubig. Meron naman kumakanta, may libro palagi. Palagi mahahapa yung mga sayang nila. Nakahatitin tayo, pero noon sila sa teaching po sila, nagkakahati-hati. Nagtima ng mga apostol at matatanda upang pagsasabi ng mga bagay na ito. So, big deal talaga, big issue talaga itong mga ganito, yung law of Moses. Daming simbahan ka ng mga born again dyan sa labas, ang ganyan po sila. Inaatake nila tayo. Yung pure grace, yung mga grace na ito, mga grace, wala na daw yung law of Moses, bahala kayo. Ang dami dyan. Pinalo nila. May tawag sa mga kapatid natin, mga mixture. Mixture. Bakit mixture? Pinaghalo yung biyaya at effort. The law is by effort. By obedience yun Performance mo yun Kaya may yabang yun ngayon. Dahil hindi isip nila, natutupad nila yung kautusan. Okay! Andiyan po kayo? Nang dumating si Pedro, ibang issue na naman to. Inukwento ni Pablo si Pedro. Galacia 2:11. Nang dumating si Pedro sa Antioquia, pinagsabihan ko siya ng harapan. Kami Pablo. Hindi siya originally sa 12. Hindi siya originally kasama sa 12. Pero Pedro, mga kapatid, leader yun. Pinuno yun. Siya nga yung unang papa, sabi ng Katoliko Siya yung unang papa, claim ng Katoliko. Pero tingnan nyo, pinagsabihan ni Pablo ng harapan. Dahil sa kanyang maling ginawa. Anong ginawa? Ano ba nagawa? Ano ba kaso ni Pedro? Dati kasi siya kumakain kasalo ng mga hentil. Bawal yan. So nakikisalo na siya, okay na siya. Malaya na siya. Grace yun. Malaya. Nakikikain na siya sa mga hentil. May problema. Bakit? Biglang may mga dumating.
Dati kasi yung mga kasama ng mga Israel, bago dumating ang mga sinuko ni Santiago, may sinuko si Santiago, mga Hudyo na mga Kristyano, mga Hudyo mga born again. Ngunit na dumating ako ngayon, nakita ni Pedro, habang kumakain, may mga Hudyo dumarating. May mga Hudyo dumarating. Bigla na lang, yung isusuko na lang sa kanya, pinitawan niya. At natakot kasi yung mga Hudyong Kristyano noon, na hinahalo pa rin ang batas ni Moses, may higpit pa rin sila. Nadatali siya. Tignan mo to. Ngunit na dumating ang mga yun, umiwas na siya, bumiwalay na sa mga hentil dahil sa takot sa mga Hudyo. Maging ang ibang mga kapatid na Hudyo, natuwag na din at gumaya sa kanya sa ganitong pagkukunwari. At natangay pa, maging si Bernabé. Pero hindi tama yan. Sabi ni Pablo, hindi ka, wala kang ngayon ba siya? Tinurek niya, nirebuke niya. Hindi purong biyaya niya. Malaya ka na sana, bigla lang in-apply mo law of Moses. Ang ganda mo sana tinitingnan, kumakain ka na eh. No? Kahit mga hentil yan, tinuri mo siya ng mga kapatid, walang pinipili ang Panginoon. Mga kapatid na rin natin sila. Wala nang law of Moses na bawal makihalubilo sa kanila, bawal makikain sa kanila. Ang ganda na sana. Pero nakakita ka lang ng mga Hudyo, ng mga tagasunod pa rin ni Moses. Bigla kung papros ka. Anong klaseng leader yan? Diba? Anong klaseng leader yan? Tingnan mo tuloy, pati si Bernabé, gumaya sa'yo. No? Ayun, nakita mo ba? Gumaya na lang sa ilalim ng puno. Sa puno mo. Hallelujah! No? Kaya si Pablo, basahin niyo po yung Galatians. Makikita niyo kung paano sumabog yung ulo. Sumabog yung pagpipigil ni Pablo, dyan yung mababasa, mga magmag kayo. Diyan kayo makakabasa. Meron ng version, mga tanga kayo eh. Yun ang pinawakan ni Soriano, kaya ako nagmumuro si Pablo. Bakit yun? Mga bobo kayo. Kasi napuno si Pablo po dito, napuno talaga. No? Sabi dito, nagtataka ako kung bakit ganun na lamang kabilis ninyong pinalikuran ang Diyos na tumawag sa inyo sa pagitan ng biyaya ni Kristo. Sa pagitan ng biyaya ni Kristo. Pinalikuran niyo agad. Biyaya, grace. Focus na kayo sa akin. Nakuha niyo po? Nagagalit siya. Pinalikuran niyo yung biyaya ni Kristo. At kayo'y bumalik agad sa ibang Ebanghelyo. Mga kapatid, may gospel ngayon, hindi puro. Hanggang ngayon nagpapatuloy. Lahat sila nangangarap ng gospel, pero hindi puro. Kasama si Moses ko. Hindi nila mabitawan si Moses, hindi naman Hudyo. Hindi naman sila mga Hudyo. Mga simbahan ngayon, nakakalungkot. Hindi pa rin maintindihan yung pure grace, yung purong biyaya. Tingnan nito mga kapatid. Ang totoo, wala namang ibang Ebanghelyo. Subalit sinabi ko ito sa inyo, sapagkat may mga nang gugulo sa inyo at nagsisikap na balugtutin ang Ebanghelyo ni Kristo. Hindi Ebanghelyo ni Moses. Ebanghelyo ni Kristo binabalugtot nila. Pilit nilang binahalo si Moses. So, noong panahon iyon, mga kapatid, may malaking issue talaga ang mga Kristiyano. No? Galatians 2, kung ang tao'y, pakibasa na po ito, kung ang tao'y tuturing na matuwid. Sabi-sabi nga pa tayo. Kung ang tao'y ituturing na matuwid sa magitan ng kautusan, namatay si Kristo ng walang kabuluhan. Diba? Bakit mo siya dumatay? Kung sa magitan ng kautusan ni Moses, magiging diretso rin pala tayo. Bakit pa siya dumatay? Mag-Moses na lang tayo. Magkautusan na lang tayo. Nakuha niyo po ba? Ha? Hindi na kailangan si Kristo. Kung Moses ay hinag na para tayo ay maging matuwid. Sabi ni Pablo, dahil sa kautusan magiging matuwid para tayo, si Kristo namatay na walang kabuluhan. Walang saysay. No? Pero ang totoo, ibig sabihin dyan, hindi talaga tayo pwede maging matuwid sa kautusan ni Moses. Ang pagiging matuwid, regalo lang ni Jesus sa atin. Kasi siya yung nag-iisang matuwid. Siya lang ang naka-perfect ng law of Moses at yung pagka-perfect niya, siya lang ang righteous, matuwid, walang kasalanan kahit isa,
No? Now, yung gift of righteousness, binigay niya sa atin. Ngayon, righteous ka dahil kay Jesus, hindi dahil kay Moses. Amen na ba? Yun ang sinasabi, pure grace na dala ni Pablo, at hindi dala ni Pedro. Amen? Kaya kung magsisertain ng history, ang mga maraming katulad ni Pedro, diyan nagsimula ang Catholicism. Diyan nagsimula ang Katoliko. 300 century, pinanganak ang Katoliko, mga kapatid. Ang hawak nilang grupo, hindi Pablo. Ang hawak nilang grupo, sila Pedro. Amen? Naki-compromiso na lang ang Katoliko. Na kunwari, born again na rin si Nero. Born again na rin siya. At i-claim na Panginoon Bishop at kung Kristiyano na rin siya, mga kapatid, i-claim niya, pero totoo, hindi naman. Alam niyo, merong Diyos-Diyosan ang Roma bago sila naging Kristiyano. Meron sila talagang religion. Meron din silang babae, ang araw, na ang anak. Ginawa nilang mahal na Birhen. Ayun sinawa si Jesus. Basta, sabi mo ito, hindi nyo makikita talaga. Mga kapatid, yung umalat na religion, hindi siya puro talaga. Hallelujah. Dumating nga si Magellan, ano ang dala niya? Magellan. Santo Niño, di po ba? Santo Niño. Ang dala niya. Kailan yan? 21 dumating si Magellan. Ang Pilipinas noon, ano ang religion ng mga Pilipinas? Marami noon, Muslim, pero marami na po talaga. Nauna ang Muslim sa atin. Sa Pilipinas, pero ang daming mga religion ng ating mga ninuno, mga Taoism, mga kahilig sila sa mga anito, mga punong sinasamba, mga bato, mga Diyos ng anihan, Diyos ng dagat, para dumami yung huli, dumami ang ani, Diyos ng pananim, Diyos ng anihan. Maraming Diyos yung ating mga ninuno. Bago dumating si Magellan. Imagine, ang daming hindi nakarinig kay Jesus. No? Wala silang kilalang Jesus. Nung dumating lang si Magellan noong 1521, nila narinig yung Jesus. Batang Jesus pa. Santo Niño. No. Paano yan? Kaya tinatanong ko sa inyo, 1521 pababa, lahat ng inuno natin, nasa impyerno. Mag-isip tayo. Okay. Kung gano'ng kape yun, ayon sa kanila, puawa ng mga nilulubo. Galatians 3, sagutin ninyo nga ako, sabi ni Pablo, sagutin ninyo nga ako, inanggap ba ninyo ang Espiritu dahil sa 10 Commandments? Dahil natutupad ko ang 10 Commandments, susugo ko ang Holy Spirit. Di ba hindi? Bakit ka ba nagkaroon ng Holy Spirit? Tinanggap mo si Kristo. Nanampalataya ka lang. Wala kang bakas na sinunod. O sa magitan ng pananampalataya sa Ebanghelyo. Yun yung tama yung bandang huli. Amen o ba? Kaya ka ba may Holy Spirit ngayon dahil sa loob mo? Hindi. At tingnan yung kaibahan. Laging pinagkukumpara ni Pablo. No? Si Pablo nakakaalam, kaya tawag ni Pablo, misteryo ng Ebanghelyo, pinagkatiwala sa kanya. At salamat yung misteryo yun. Alam yung misteryo? Nuwata. Pero tayo dito sa Ede pala, alam natin yung hiwaga ni Pablo, yung hiwaga ng Panginoon na nirigil sa kanya. Alam natin, pure grace, 100% grace. Kahit na-persecute tayo ng mga nasa labas, grace tayo. May gathering dyan dati sa may CPC, sa dating sinihan. Mga pastor, meron nakatabi, pastor sa rami. May alam ko bang grace na church ngayon dito sa Balaka? Meron daw. Ako pa'y dapat tanong. Oo, meron. Sino? Ako. Hindi na ako dito. Hindi ko alam kung kunwari lang ang tanong niya, baka may namin sa. Pero tuwa-tuwa talaga ako. Nung nag-uusap silang marami dito mga matatakas sa bataan, kung paano yung pondo
sa Jesus Race ay gagamitin sa pandemic. Eh dito, nangangamatay na yung mga member, yung mga ano, ayaw pang gamitin sa Jesus Race. Debate. Eh, may nagturo sa akin, yung pinipersecute yung pastor sa Grace, na ibang doktrina. Eh, nagsimula na tayo, nagtatalo pa eh. Di ba, nauna na tayo mamigay ng mga manok at sa isurize na eh, pinipicturan natin yung bawat inaabot ang mga pastor sa orani. Kaya sabi sa akin, may message ako, binibang sa'yo. Pati yung mga pastor na umuusik sa'yo. Inaabutan mo. Umalay ko. Buting na nga lang, hindi ko alam, inuusik pala ako rin. Baka ipatapos ka na yung manok. Kaya tuloy yung mga pastor sa gate, pastor, kamas ka! Pastor, kamas ka rito. Nasa ako na yung pastor sa orani. Kamas ka! Slice yun, tsaka buong manok. No, ano na yata natin yun eh, parang pangatlong weight na yun eh, na pagbibigay natin. Ano, ibigay mo eh, picture. Yung pastor siya niya. Kasi tinitira pala niya ako sa meeting, yung mga ano, sa yung grace, tinitira. Kaya pala iyang. Salamat na lang, hindi ko alam kung sino-sino yung mga tumitira sa akin. Sa teaching ng grace, mga kapatid. Hindi na ito naiintindihan. Hindi lang nila narinig kasi hindi muna sila maupo. Maupo muna sana sila at makinig. Agad-agad nauuna yung congregation na yan. Matuwid na daw sila. Hindi naman tayo nagsabi, Bible nagsabi. Because na makasalanan talaga tayo. Kahit anong pagpapakait mo, makasalanan ka talaga. Kahit na umumpong ka, magbigay ka, magpatayo ka ng ospital na, makasalanan ka. Pero dahil kay Jesus, matuwid ka ngayon, mga kapatid, so ang sabi nila, kahit anong gawin mo ngayon, pumatay, mag-hold up, matuwid ka pa rin. Eh bakit naman yung gagawin ng matuwid ka? Diba? Bakit naman yung gagawin mo? Nakakatiso daw yung turo na gano'n. No? Habang kinikilala mo, makasalanan ka, lalabas sa'yo, kasalanan. Pero kapag lumalim ka sa paniniwala, matuwid ka, lalabas sa'yo, matuwiran. Nasa paniniwala yan, buhay ang tinatawan mo. Subukan mong paniwalaan, wala kang mararating sa buhay, wala kang pag-asa. Subukan mong paniwalaan, mahihiyain ka. Subukan mong paniwalaan, magsamaghabang magkakasakit ka pag di ka nagkasakit. Amen? Amen ba? Yan eh. Kasi delikado daw yun. Kaya ngayon daw, tayo daw ay makasalanan pa rin. Kristiyanong makasalanan. Kristiyanong makasalanan. Parang binata may asawa yun. Ang gulo nun. Kristiyanong makasalanan. Hindi ko binatang eh. Magulo po yun, mga kapatid. Hindi pwede yun. Dapat isa lang talaga, ikaw sa harap ng Diyos. At tayo daw ay kasalukuyang binabanal pa ng Diyos na yan. Dito sa lupa kasi wala pa tayo sa langit. May percentage lang daw na tayo ay holy. Porsentuhan pa tayo ngayon. Ako yan, 30% holy pala. Ikaw, 40% holy. 60% holy. Tapos pag nagkasala, bumagsak na naman sa 10%. No. Ang holiness, ang righteousness ni Cristo na binigay sa iyo, 100%. Para wala kang ipagbalang No? Hindi ko sabihin 50%, niregaluhan ako ng Panginoon ng righteousness na kabanalan. Yung 50% akin. Sa sipag ko sa church, sa mga sakripisyo ko, sa pagpapakabanal ko, akin yung 50% na righteousness. No! 100%. Ang righteousness, meron ka ngayon para ng Panginoon. Kung paano mong makasalanan ka, 100% din makasalanan ka. Amen! Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Ano? Ito daw, pinaganda ng sa galit ni Pablo, ganyan siya magsalita. Talaga bang nasisira na kayo ng ulo? Wala na kayong mababasa sa ibang sulat niya. Diyan lang lumitaw yan. Galit si Pablo sa mga mixture. Alam niyo, let them be a curse. Sabi niya, sumpain ang nangangaral ng ibang helyo. Sumpain. Huwag ka daw uupo. Tayo na mababalik pa eh. Nakikijoy pa tayo. Pagbigyan na natin kahit na mixture. No? Makinig tayo. Ang totoo mga kapatid, no? Hindi naman sa ako yung nag-aano. Sa mga mas malalim na tayo na rin natin, isa sa mga anniversary natin, magsiamin nga kayo. Ilang anniversary na tayo nag-iimbita ng maraming mga pastor. Naglalaliman pa ako sa inyo eh.
Doon sa preaching nung mga narinig natin, ikita natin. Ay, subukan yung iba kong si Lola Mary, tanongin mo. Si Lola Mary, tinatanda ko siyang anniversary, sasabihin niya, ay, pinapangaral na ng pastor namin yun, ay, kung baga, basic namin yan. Sa LTO, sa ano, lagi ganun sila, sabi ni Lola Mary. Nagsisimula po. Talaga ba masisiraan na kayo ng ulo? Nagsimula kayo sa Espiritu. Kasi ang Espiritu. At ngayon nais kayo nagtapos sa sariling pagsisikap. Sariling pagsisikap. Ang Ten Commandments, sariling pagsisikap. Tutuparin talaga yan. Ten Commandments. 10 puto. Pagsisikap ang tawag dyan. Effort. Self-effort is nakakayabang. Amen? Nakakayabang. Kasi ikaw nag-e-effort eh. Ito mga kapatid, ito teaching nila, ha? Pastor, kaya may Law of Moses, binigyan tayo ng Holy Spirit ngayon dahil hindi natin kayang tuparin ang Ten Commandments. Ibinigay ang Ten Commandments ay ang Holy Spirit para matupad natin yung Ten Commandments. Tutulungan tayo. Mali-mali po. Why? Because the fruit of the Holy Spirit is love, joy, peace. Pag ikaw ay nagmamahal, hindi mo na kailangan ng utos. Amen? Pag mahal mo ang tao, hindi ka magsisinungaling sa kanya, hindi mo siya papatayin, hindi mo siya... Nagmamahal ka eh. Anong kautusan ng malalabag mo kung ikaw ay nagmamahal? Amen? Amen ba? Itadamay mo. Itadamay mo Holy Spirit. Gagawin pa inanong sa lolo. Mga kapatid, mali-mali po. Ibang-iba kaya po mainit ang ulo ni Pablo. Nasisiraan kayo ang ulo. Mga kapatid, kung tutusin, ayon dito sa nakasulat, ayon dito, yung mixture, mga siraan ang ulo. So, marami ngayon nasisiraan ang ulo. Pero tingin nila sa atin, tayo ang nasisiraan ang ulo. Amen. Si Pastor niya naligaw. Takot na takot sila doon sa Mateo 24. Maraming bulang guro ang lilitaw. Mag-ingat kayo sa huling panahon. Mga kapatid, pinangahawakan din niya ng iglesia. Ni Buloy, ni Almeda, ng Saksi ni Hopa. Lahat sila pinangahawakan nila. Maraming bulang propeta. Kaya sila, ayaw din nila ng bagong teaching. Si Kibuloy ayaw din ng bagong teaching. Ayaw nila bagong teaching kasi tingin ang bawat isa sa isa't isa ay mga bulang propeta. Ganun lang yun. Huwag mo sabihin ikaw lang nakakalang ng talata yun, kaya ayaw mo. Nandiyan pa ho kayo. Hallelujah. Hallelujah. Matatapos na po tayo. Promise. So, basahin nyo ngayon yan. Mula doon sa mga kaguluhang binasa natin. Basahin nyo ngayon yan. Kasama ka ba dyan? No? Meron silang mga pinagtataanan. Meron silang issue. Kaya sinabi yan. Alam ng Panginoon kung sino ang sa Kanya. At alam naman, sino yung mga nasa Panginoon? Yung mga nasa purong biyaya. Na walang halong utos ni Moses sa lumang tipan. Amen? Bakit pa nagkaroon ng bago? Hindi rin para iaalis yung luma. Kaya nagkaroon ng bago, mga kapatid, kasi pinalitan na yung luma. Amen? Kaya lumaya kayo, mga kapatid, dahil ikaw ay nasa purong ebanghelyo ng biyaya. Alam ng Panginoon sa Kanya ka. Amen? Hallelujah. Kaya huwag na isipin na baka mag-iwan ng inyong asawa, baka mag-iwan dalawa sa mga anak niyo, baka mag-iwan, mga kamag-anak niyo, mga kapatid. Tayo po tayo, lahat tayo po magpasalamat sa Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa patuloy na pagpapalaya mo sa amin po, sa mga katotohanan ito na amin naririnig. Naiintindihan po namin mga karagdagang pag-aaral, Panginoon, patungkol sa nangyayari sa unang iglesia, Panginoon. Ay, salamat po dahil po dito natututo kami magsaalang-alang sa aming nababasa at narinig, Panginoon, na hindi lahat ng mga talatang nagtutulot ng takot at pangamba ay para sa amin. Panginoon, tuloy, binibigyan mo kami ng assurance, ng katiyakan na kami ay sa iyo at ikaw ay
sa amin, Panginoon. Pinagpala niyo po kami ng mga katotohanan ito na aming narinig at patuloy kami ng mga mature, Panginoon. Patuloy na lumalalim, Panginoon, ang aming pananampalataya sa ipinag-iwala mong Ebanghelyo sa amin. Na wala nang ibang Ebanghelyo, kundi ang Ebanghelyo ng biyaya, ang Gospel of Grace, Panginoon. Salamat po, in Jesus' name we pray. Amen. Amen. Yeah, sobrang nakakapagpala yung mga